I can walk with Jesus every day. I can walk with Jesus every day. Ano ko makikilala ang Diyos? Ang pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa tinanggap natin siya bilang ating Panginoong Hesus, sariling tagapagligtas. Ito ay simula pa lamang ng ating journey sa pagiging isang Kristiyano. At ang sagot ng ating mga kapatiran sa kanila, yan ang Bible. Basahin mo. Diyan mo makikilala ang Diyos. Dahil makikita natin ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Maituturing natin ang Biblia at ang mga salita ng Diyos at ang Panginoong Hesus ay isa. Sa pamamagitan ng pagbabasa, lubos natin siyang makikilala. At kung makakaranas tayo ng mga problema, suliranin sa ating buhay, ang Biblia, ang kasagutan o panangga natin sa gawa ng kaaway. Kaya mahalaga na sa araw-araw, kung paano sa natural, sa araw-araw kumakain tayo, umaga, tanghali, gabi, ganun din pagdating sa espiritual na pamumuhay. Araw-araw, pagising pa lang sa umaga, nasain natin makapagbasa ng Biblia at sa gabi bago matulog. Sapagkat napakahalaga pagbabasa at malaman natin at pagbulayan natin ang salita ng Diyos. Sa tuwing tayo nangihina, nandiyan ang talata sa Lucas 10:19. Narito, binigyan kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan, para ay hindi tayo mamlaka. Naririnig nyo yan sa mga babae at lingkod ng Panginoon. Mamlaka ay isang Hebrew and Arabic word. Nangangahulugan, kapangyarihan, kapamahalaan, pagharian, kapamahalaan na ating pamahalaan ang mga problema. Hindi tayo ang pamahalaan. At lagi nating ilagak ang tiwala natin, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Isang kasaysayan sa Biblia, sa Matthew 14, nang sina Pedro ay nakasakay sa bangka at naranasan nila ang isang malakas na bagyo, malakas na hangin na lulubog ang kanilang bangka. Subalit nakita nila ang Panginoong Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang pagtitiwala ay pagtatalaga. Ang pagtatalaga ay parang pag-upo sa isang upuan na ibibigay mo ang bigat mo, buong kapahingan at tiwala, sapagkat alam mo na kayang ka ng upuang iyon pag ikaw ay naupo na. Gayon din sa Panginoon, na ilagak natin ang ating tiwala sa Kanya. Anumang kabalisaan na ating nararanasan. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kaya nang makita ni Pedro ang Panginoong Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga, ay paparayanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sumagot sa kanya si Hesus, halika. At siya'y lumunsad sa daong at lumapit na nakatingin sa Panginoon. Subalit, nang makita niya ang malakas na alon, siya ay napangibabawan ng kanyang problema. At siya ay lumubog. Naramdaman niya ang malakas na hangin at ang mga alon. Siya'y natakot. Tumigil siya sa pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, lumakad si Pedro sa tubig. Ngunit hindi siya lumakad mag-isa. Kasama niya si Jesus. Kailangan natin ng pananalig at panalangin. Itingin ang ating mata sa Kanya lamang. Wala nang iba. Pagtiwala sa iyong pinagmulan o yung source na kailanman ay hindi ka bibiguin. At sinabi ni Kristo, ang mga tao ay dapat laging manalangin at huwag manghina. Manalangin at magkaroon ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtutok ng iyong paniniwala sa Diyos bilang isang tunay na nilalang. Ang paniniwalang ang Kanyang kapangyarihan ay higit sa lahat ng kapangyarihan. Ibinabaling mo ang iyong isipan sa Diyos sa halip sa mga negatibong bagay. Ginagawa mo na si Kristo ang sentro ng iyong buhay. Itinutuon mo ang iyong mata kay Jesus
na siyang gumawa at sumakdal ng iyong pananampalataya. Ang sabi sa mga Hebreo 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa Kanya lamang, wala nang iba, na siya ang pinagmumulahan ng lahat ng bagay. Ang pananalangin at pananampalataya ay tumutulong sa atin na makalapit tayo sa Diyos at makaasam ang nagpapanatiling nakatutok ang ating isip sa Diyos upang sa Kanya tayo umasa para sa lahat ng ating pangangailangan at upang ialay ang ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Dahil dito, pinakakuwalan ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan sa atin upang maging ganap ang ating pananampalataya. Magbabad at bulay-bulayin ang Kanyang salita. Nakita niyo ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Sa tuwing dumarating ang panghihina, pag-iisa, pagkalito, anumang problema, anumang sakit at karamdaman, nandyan laging ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang Kanyang mga pangako sa atin. Ang sabi sa Philippians 4:19, kung tayo may pangangailangan, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Nais ng Diyos na tayo ay maging masaya, normal, at maranasan ang buhay ng sagana. Sapagkat alam natin ang kaaway ay nandyan lang. Hinihintay lang na siya ay makagawa sa atin. Subalit, kung alam natin ang lahat ng salita at pangako ng ating Panginoong Hesus, ang mga salita niya ang magiging sandata natin laban sa kaaway. Ang sabi sa John 10:10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa, ako'y ang Panginoong Hesus na parito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. At ang pangako niya sa 3 John 2, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Napakaraming pangako ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung lahat tayo na nakararanas ng problema, sabi nga ng ibang kapatiran natin, walang exempted sa problema. Subalit, may isa tayong katiyakan na sa bawat problema, sakit at karamdaman, nandyan ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Dahil tapat siya na nangako. Hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Kaya mga kapatid, na lagi natin naririnig na tayo ay bumabad sa salita ng Diyos, lumubog sa salita ng Diyos. Dahil ito napakahalaga na makilala natin ang Panginoon Hesus, lumakad na kasama niya sa araw-araw ng ating buhay at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Makikita po natin, napakapalad natin sa panahon ngayon. Dahil sa mga teknolohiya, nung araw, makakapakinig lang tayo ng mga turo o sermon ng mga pastors or missionaries tuwing kung may Bible study, Wednesday or Friday, then Sunday. Ngayon, napakapalad natin na sa araw-araw, kung nais natin makapaginig ng mga turo, isang click lang sa mga cellphone natin, nandyan na. Kaya wala tayong maidadahilan sa Panginoon na kung dumarating ang problema, tayo nanghihina, tayo nalulumo. Pero kung ikaw ay babad sa salita ng Diyos, panginibabawan mo ang problema. Hindi ang problema ang manginibabaw sa iyo. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos at sa patuloy na pakikinig. Kung paano sinabi sa mga taga-Roma, chapter 10, verse 17, kaya ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa mapagitan ng salita ng Diyos. Sa patuloy na pakikinig natin ng salita ng Diyos, patuloy na lumalago ang ating pananampalataya at sa bawat sumasampalataya sa isang Diyos na buhay, kailanman hindi mapapahiya. Kaya nga sa patuloy na ating at sa araw-araw ng pamumuhay, sa paglakad na kasama ng ating Panginoong si Kristo, nagsisimula ang ating kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sa sandaling tanggapin natin si Kristo sa ating buhay, nakikita natin na mabuting bunga habang patuloy tayong tumutupad at sa buhay ang katotohanan ni Kristo na nananahan sa loob natin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, mga kapatid, masasabi natin sa araw-araw, I can walk with Jesus every day. Kaya sabihin natin lahat, I can walk with Jesus
everyday, purihin ang Panginoon.